How to find highly interested prospects willing to buy your products and easily without convincing your friends and family, even strangers. So welcome dito sa training na to, and today you're going to discover how to find highly interested prospects willing to buy your products easily without convincing your friends and family, even strangers. So itong hinanda akong training na para sa iyo to. So may binebenta kang produkto o hirap kang makakuha ng customers, or kung ayaw mong lumapit sa mga strangers or mag-cold call pero kailangan mo talaga makabenta, o kaya meron kang full-time job kaso wala kang masyadong oras para gawin yung part-time job mo. Let's say may part-time sales career ka, may binebenta kang produkto on the side. Nagbebenta ka siguro ng product ng mga produkto, yung mga ganon, no? Pero may full-time job ka at wala kang ganon kasapat na oras. Okay, so involved ka, para sa iyo rin 'to. Kung involved ka sa real estate, insurance, o isa kang consultant, ino-offer ino-offer mo yung services mo, or baka self self-employed, or basta naghahanap ka ng mga clients online, so para sa iyo ito. Or baka kung wala kang namang gano'n, baka gusto mo lang matuto about online marketing, about mas maging employable ka. And actually, ito nga yung i-share ko sa'yo. Nung natutunan ko ito, may mga iba din mga owners and entrepreneurs na naghahanap ng mga services. At dahil doon, naging employable din ako. At yun, gusto kong mangyari sa'yo. Okay? Kasi yung pinaka-goal ko dito kung meron kang negosyo ay matutulungan ka i-reach out yung mga tao na magiging interested dyan sa product or offer mo. Siyempre, kailangan mo makabenta, di ba? Pero bago ka makabenta, kailangan mo makahanap muna ng mga interesado and help you produce more sales without convincing your friends and family. Kung mahihain ka, ako dati actually minsan hanggang ngayon medyo mahihain pa din ako. Kung ganun yung personality mo, di ka talaga komportable sa kumausap ng mga di mo kakilala, yung nagtatanong sa'yo kung yung tumatawag sa'yo, tamang-tama para sa'yo ito. Dahil yung goal ko ay may turo sa'yo yun. And help you create more time so that you can focus on what matters most in your life without losing interested prospects and buyers for your business. So magkakaroon ka ng maraming oras para sa pamilya mo siguro, para dyan sa career mo, para sa mga hobbies mo, at the same time na hindi ka nauubusan ng mga interested prospects. Okay ba sa iyo na parang automated nakakakuha ka ng prospects na di mo kailangan masyadong magtrabaho? May kailangan ka parang gawin pero hindi yung todo-todo para may oras ka sa family mo. And yun nga, help to improve your knowledge and skills so that can become more valuable and employable. Isa sa pinaka natutunan ko dito is yung worth mo. Yung kikitain mo talaga na nakadepende yan sa level of skill and knowledge mo. And I believe yung matutunan mo dito, ito yung makakatulong sa'yo para mas tumaas yung level mo, mas magkaroon ka ng knowledge para mas may makakita ng value mo, at malay mo magkaroon ka rin ng mga clients. So, yun yung goal ko para sa iyo. At ito rin yung nangyayaring mismo. Nag-offer ako minsan ng mga training, at ang nakakatuwa ay yung mga nagme-message sa akin na gusto ko rin bumili agad. At wala naman ako in-offer yung panahon na yan. At yun din yung gusto kong goal ko para sa iyo, na makaranas ka din ng ganyan. Pati rin sa mga clients na tinutulungan ko dito sa online marketing sa paggamit ng mga advertisement, yun yung mangyayari sa kanila. Nagkakaroon din sila ng mga visit sa mga properties nila kahit sa nasa online lang sila. Hindi nila kailangan i-market ng sobra-sobra, hindi nila kailangan mag-hire ng maraming agents. Ginagamit nila yung social media, ginagamit nila yung online para magkaroon sila ng tripping, magkaroon sila ng business sa bahay na binebenta nila at makatulong dumaming sales. Kaya kung ikaw, nandun ka sa ganong klaseng industry, nasa online sales ka man or consultant ka man, nag-o-offer ka man ng mga digital products, yun yung goal ko para sa iyo dito sa webinar na to. At itatanong ko sa iyo, excited ka na ba? Excited ka na ba na matuto mula dito? Share ko sa iyo yung skill na yan, yung i-share ko sa iyo yung mga naging aha moment sa akin, na most of the time tinuturo din sa mga students ko, sa mga naging students ko, sa nakatulong sa kanila na magkaroon ng sales, na magkaroon ng interested prospects sa kanilang business. Okay ba? Ayos? So yun,
Sino ba ako at bakit kailangan mong makinig o bakit mahalaga ito? By the way, ako pala si Daryl Dabda. And since 2017, nag-start na ako din sa online marketing since yung journey ko na yung 2017 hanggang ngayon, ito yung mga naging achievements ko. Nagkaroon ako ng 5-figure sales na as an affiliate marketer, nagbebenta ako ng mga products online. So, yun yung expertise ko about online marketing, about selling online, paggamit ng mga social media tools para ipakita yung mga produkto doon sa mga tamang buyers. Saka syempre, nag-create din ako ng platform which is www.coachdarrendabdab.com at ng ebook na How to Become an Online Entrepreneur. Nakapag-sponsor na ako ng 6,000 ng mga Pilipino entrepreneur. Isa rin akong educational YouTube vlogger kung saan ay ginamit ko ang YouTube bilang platform para makapagturo din ako online. Online entrepreneur at online business owner din ako. Naging product creator na din ako which is ginawa ko ang Facebook Ads Masterclass The Right Direction. Sa siyang training course about Facebook Ads with the Right Direction. Step by step na siya at madaling sundan. Bago ang lahat, okay lang ba na mag-share lang ako ng story kung paano ako nag-start? Kasi I believe kahit yung mga nauna pa sa atin, natuto tayo mula sa mga mistakes ng ibang tao. Nung nagsisimula pa lang ako, yung mga mentors na sinundan ko, pinag-aralan ko lang talaga yung kwento nila, yung behaviors nila sa pagnenegosyo at doon ako nagkaroon ng maraming aha moments. Kaya okay lang ba sa'yo na i-share ko muna yung naging story ko para magkaroon ka rin ng aha moment na baka makakuha ka ng idea mula dito. Okay ba? Okay. So, year 2015, isa akong OFW. Nagpunta ako sa Saudi Arabia at nagtrabaho bilang isang technician. Pintura ko ng sasakyan sa isang car dealership company, Chevrolet tsaka GMC. At alam naman natin kung anong hirap magtrabaho sa ibang bansa. Ikaw ba o naging OFW ka na ba? Kung hindi ikaw, yung nanay o tatay mo, magulang mo or kapatid mo, kaya may kakilala na ba ng OFW? Ako mismo naranasan ko yun, sobrang hirap mag-isang OFW. Kahit medyo mataas na ang kinikita ko kaysa sa Pinas, malayo naman ako sa pamilya ko, minsan mga naisip ko, bakit ako nasa abroad? Bakit ako nandito sa malayo? Pero iniisip ko pamilya ko. Pero gusto ko din matulungan ng pamilya ko. Gusto ko maibigay ang mga pinaka the best na buhay na dapat meron sila. Pero minsan naisip ko din na makakabalik pa ba ako ng buhay. So yun yung naisip ko. Madatatan ko pa ba na buhay ang mahal ko sa buhay. Kasi who knows, walang nakakaalam ng oras dito sa mundo. Yung nakakalungkot at posible na pamasira pamilyang habang nasa abroad ka. Kapag nasa abroad ka, wala ka talagang oras sa pamilya mo. Kada taon, lang kayo makikita sa chat lang o kaya magkakausap which is nakakalungkot talaga yung ganung sitwasyon bilang isang OFW. Kaya naman nagkaroon ako ng mga goals nung panahon na yun. Kaya yung goal ko ay magkaroon ng business online na kumikita ng malaki at ang goal ko ay magkaroon ng maraming time sa pamilya ko at makauwi sa Pilipinas. So ito yung mga naging goals ko nung time na yun. Habang online business, 6 to 7 figure monthly income while working from home. Siyempre, ang magkaroon ng business online at kumita ng 6 to 7 figure monthly income, kahit nasa bahay lang ako at nagtatrabaho para sa masustain at maprovide ko ang pangangailangan ng family ko, napakasarap sa pakiramdam na kaya mong kitain ng ganyang halaga at kahit nasa bahay ka lang, walang boss na nagmamando sa'yo ng mga dapat mong gawin o kaya naman ay magsabi sa yung kailangan mo pang pumasok araw-araw para lang kumita. Have my own time for my family and enjoy spending it with them. Magkaroon ng maraming oras para sa pamilya ko at ma-enjoy na kasama ko sila, lalo na at lumalaki na ang mga aking anak. Nakakalungkot lang kasi gusto ko sana makita at masubaybayan ko ang kanyang paglaki nang nasa tabi niya pero nasa abroad ako at nagtatrabaho para makapag-provide sa kanila ng kahit malayo ako. Bilang ama, gusto kong lumaki siyang may kasamang ama at paglaki niya, maturuan at magabayan ko siya sa mga achievements at failures niya. Resign for my being overseas Filipino workers and settle for good with my family. Makapag-resign ako ng pagiging OFW, makauwi ako sa Pinas for good. Siyempre dahil ayoko nang maranasan ng matagal na magsilbi sa ibang tao na na pinahihirapan lang din ako kung
kaya ko namang magkaroon ng sarili kong paraan para makapag-settle sa Pinas. Baka ikaw, may ganyan ka ring desires at baka katulad tayo ng goals. Isa ba 'to sa mga goals mo kung bakit ginagawa yung trabaho mo or kung bakit ginagawa yung side income job mo? Nagbebenta ka ba ng products o nagbebenta ka ng bahay? Baka isa 'to sa mga goals mo. Alam ko na hindi ko talaga yan kakayanin agad bilang isang OFW, and fortunately habang nag-search ako sa online, baka ikaw din, ganun din yung ginawa mo. Nag-search lang din ako ng mga online ko paano makapag-achieve itong mga goals na to. And then, nakakita ako ng isang opportunity kung saan pwede ka magbenta ng products as an affiliate. Naalala ko nun sa Clickbank, i-familiar ka. Siyang Amazon, Shopee, or Lazada, pwede kang makabenta ng products ng ibang tao. Ang naintindihan ko dito, pwede ka kumita ng commission kapag may bumili ng products sa promotion link na gamit mo sa Clickbank. At yung pwedeng makatulong sa akin para magkaroon ng side income at para makatulong na mabuo yung goals ko na yun. Pero yun, sinubukan ko siya at mga ilang buwan sinubukan ko to. Doon pa lang ako na-introduce sa online marketing. Karoon ako ng mga challenges. So dito habang ginagawa yung pagpo-promote ng products online, yung masaklap, hindi ako kumita para makapag-resign. Dati yung sahod ko sa Saudi Arabia sa car technician painter is 3,300 Saudi Riyal, roughly 40,000 pesos kasi naglalaro lang sa 11 pesos, 12 pesos yung conversion niya noon. And then, magpapadala pa ako sa pamilya ko ng konting tira para sa akin panggastos ko dun sa Saudi. So, nakakalungkot yung mga time na yun, hindi pa rin nabot yung kumikita ako ng konti pero hindi masyado. Tapos yung trabaho ko dun sa full-time 7 AM to 9 PM. Minsan pero walang benefits like SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa company na yun. So hindi ako nakapag-online marketing, hindi ako nakapag-promote masyado ng product sa Clickbank dahil dun sa full-time job ko. Then I experienced rejections and hate in convincing people. Wala ko dati madali lang yung online marketing. Nakita ko lang habang ginagawa yung online marketing, hindi naman pala ganun kadali yun. Tinry ko din sa Facebook post, walang engagement pa lang or comments, puro like. Nakakaranas ka rin ba ng mga ganun na nagpo-post ka sa Facebook, wala man lang nag-i-inquire, wala man lang nagko-comment. Nakakalungkot, diba? Pero yun, sa lahat ng challenges na to, itinuloy ko pa rin kasi yun yung goal ko, family ko. Yung magkaroon ako ng oras, kasama sila, maka-attend ako sa mga school activities ng anak ko, makita ko siyang lumalaki, kasama ko yung asawa ko, ganun yung nai-imagine ko. Actually, yung mga nakakalungkot talaga, minsan na yung pamilya mo pa ang unang magre-reject sa'yo. Sinubukan ko pa rin dahil doon, pamilya ko nga pala yung goal ko. So, sinubukan ko i-offer sa family ko, sa parents ko, sa mga kapatid ko, and sadly, yun yung pinaka nakakalungkot. Yun yung malalapit sa'yo. Minsan, sila pa yung unang-unang magdi-discourage sa'yo, di ba? So, nakakaranas ka ba nun? Kung ano man ang ino-offer mo, nag-o-offer ka man ng insurance, nag-o-offer ka man ng mga products, ng mga services, minsan sila pa yung magdi-discourage sa'yo, pero ganun talaga sa simula. So, dahil wala silang balak bumili sa akin, saan ako pumunta? Nagsimula ako mamigay ng mga flyer sa kalye, kahit mahirap mamusakal sa kalsada, sa malapit na sasakyan ng jeep, kahit na nakakaya at nakakapagod, pero sinasamahan ako ng nanay ko noon. Subukan ko din na magbahay-bahay sa pagbibigay ng mga flyers na yun. Pero rejections, nakabenta man ako ng produkto pero konting kita lang. Kulang sa pamasahe ko. Sa club nun, nakakalungkot ang siguro baka yan din yung naranasan ko. Ayun nga, pero rejection pa rin, kahit anong gawin ko, rejection pa rin. Nag-uubos lang ako ng mga oras at saka ng pera sa paggagawa. Minsan binabawasan ko na yung savings ko pero yun puro rejection pa rin. Pero yun nga yung sinubukan ko pa rin sa online. Ituloy ko pa rin, sinubukan ko pa rin yung mga ganitong klase ng post, may mga ganito ka rin bang naranasan sa post na puro likes lang, wala man lang nakiklik, wala man lang nag-i-inquire o nagme-message sa'yo tungkol sa post mo. Ito yung ginagawa ko nung 2015. Ewan ko lang kung ganyan din yung ginagawa mo ngayon.
kung ganyan din ang naranasan mo. Pero nakikita ko sa sarili ko na parang nagiging unethical ako, nagpo-promise na ako ng na makinig sila para lang mag-click, para lang mag-convince. Ganyan din yung nangyayari sa mga marketing materials ko, marketing post ko, pero sadly, wala pa ring nangyayari. Nagtataka na ako kung bakit, anong gawin ko, di ko ma-figure out kung bakit walang resulta. Pero may nakita naman ako na naging successful sila na nakakabenta online, nagkakaroon ng sales online. Hindi ko pa rin siya ma-figure out kung paano siya gawin. Hanggang sa na-confuse na ako to the point na naubos na yung oras ko, naubos ko na yung pera ko, kakagawa nun, ganyan itsura ko, yung pitaka ko, tinitingnan ko talagang wala, ubos na talaga. At ang pinakamasakit na nangyari sa amin ng asawa at anak ko, punta kami sa Jollibee tapos french fries lang yung order namin kasi wala kaming sapat na pera. Tapos yung anak ko nakatingin sa kabilang mesa, nakakalungkot talaga kapag kapos ka sa pera. Pero sinabi ko sa asawa ko na kakayanin namin yun at na malalampasan namin yung problema na yun. Sinabi ko na magkakaresulta din ako sa business. So talagang nag-level up talaga ako ng sarili ko. Hindi ko pwedeng hayaan yung ganito na lang na ganito na lang ba talaga? Hindi ko pwedeng hayaan yun. So ito yung pinaka lowest point ng buhay ko at after nung incident na yun, talagang sinaga ako, talagang inaral ko yung online marketing na to. Nakikita ko kasi na alam ko na ito yung online marketing, ito yung advertisement, ito yung pagmamarket ng products online. Alam ko ito yung key, ito yung pwedeng maging solusyon. So, sinikap ko talaga siyang aralin. Umattend ako ng libreng webinars, seminars, nanood ako ng video tutorials at talagang nag-search ako na inaral kong maigi. So, after 6 months mula dun sa incident na yun, unti-unti kong nagkaroon ng aha moment. Naintindihan ko kung paano ginawa ng mga mentors na yun. Naintindihan ko kung paano yung mga discard nila. So yun, isa sa mga sa mga diskarte na natutunan ko is be resourceful. Dapat maging resourceful ka. Alam mong walang-wala ka na pero ano yung pwede mong gawin ngayon. So umattend ako ng mga libreng seminar, mga libreng webinars at kapag nakapag-ipon ako ng konti, nag-invest muna ako sa sarili ko. Hindi agad ako hataw ng hataw tulad ng nagpo-post sa Facebook. Tinigilan ko muna yung marketing post ko at nagsimula muna ako sa sarili ko. Naging resourceful ako. Pangalawa, use paid ads to maximize time and efforts. Unti-unti ko na rin ginamit yung paid ads at ito yung isa sa pinaka naging aha moments ko. Kasi dati ginagawa ko lang ay free posting at tulad ng pinakita ko sa iyo, saka yung talagang pag-a-force lang ng mga kakilala at kamag-anak. Kung nung sinubukan ko yung paid ads, na-maximize ko yung time at effort ko na pagpo-post. Dahil nung ginamit ko ang paid ads, nagagawa kong maging automated yung online business at maghanap na interest prospect para sa akin. Pangatlo, focus on interested buyers only. Nung natutunan ko yung paid ads na nakapag-focus ako dun sa mga interested buyers lang at in-ignore ko na yung mga hindi naman gaano interested dahil nasosort out ko yung mga prospect. Don't don't limit yourself with your full-time job. Kapag may trabaho ka man, huwag ka magiging limited dun sa mga full-time job mo. Yun yung mga webinars na inattend ko talaga siya nung after ng work, minsan kahit OT na ako sa work, sinisikap ko pa din umattend ng aralin yung mag-take notes sa mga webinars na yun. And focus on income generating activities that will help you get your goals. Mag-focus ka lang sa mga income generating activities. Dati kung ano-anong ginagawa ko kapag nawawalan ako ng gana o walang ginagawa, nag-scroll ako sa Facebook, masyado ko nanonood ng mga hindi naman kailangan tulad ng YouTube, mga entertainment or games. Simula ako mag-focus lang talaga sa pag-aaral ng online marketing. Yun lang, doon ako nag-focus hanggang sa nag-gets ko siya. At dahil doon, sa aha moments na to, after 6 months, kung nakita ko yung syempre, nagkaroon na rin ako ng unti-unting results. So, naging unang results ko, nagulat na lang ko nung in-apply ko siya, may mga tao kusang nagsasign up para makita yung products ko. May mga tao na kusang tinitingnan ng offer ko na hindi ko pinipilit, hindi ko sila hinahabol, hindi ko kailangang i-convince yung mga tao, hindi ako
nagpo-post masyado sa online. Pero dahil dun sa gamit ko na paid ads, ganyan yung mga nangyari. Nakakuha ko ng 166 interested prospects. Grabe, 100 plus na prospects. Nagugulat ako at tutuwa para noon lang kahit kamag-anak at kaibigan ko, hindi man lang sila naging interested. Pero dito, 100 na tao gustong makita yung offer ko. Mga hindi ko pa kakilala. Medyo naging skeptical pa ako. Tiningnan ko mga tunay na tao ba talaga itong mga numero lang. Then, chinek ko yung system o parang software na ginamit ko noon at kung nangongolekta ng mga prospects at leads at nakita ko mga tunay na mga tao nga. Galing, no? Mga tunay na mga tao talaga at yung nakakatuwa, itong mga tunay na tao na to, hindi ko man lang tinawagan, hindi ko man lang chinat, hindi ko man lang kinausap, sa isang mahiyain, kahit isang mahiyain ako na di marunong mag-convince. Ang galing, kusa na lang nangyayari. Noong time na yon parang napapaton lang ako at sarap sa pakiramdam. Kaya nga dahil sa tulong ng online marketing, nagugulat na lang ako kapag may mga nagchat-chat tulad ng ganito. Interested daw ako magpaturo sa akin, gustong matuto. Nakakatuwa, no? To the point na nakakuha na rin ako ng first commission online at sunod-sunod pa. Sarap talaga sa pakiramdam. First commission, yan yung pinaka masarap mangyari sa'yo na kapag ginawa mo yung business mo, ginagawa mo yung offer mo, yan yung isa sa pinakamasarap na mangyayari. Makukuha mo yung first commission, makakabenta ka ng first na bahay mo, makakabenta ka ng product mo na makakabenta ka o network marketer, unang recruit mo, ganyan. No? Unang commission affiliate marketer ka, unang product sales mo, masarap sa pakiramdam. Tapos, nung tuloy-tuloy ko lang yon, syempre, binalitaan ko yung asawa ko at sinabi ko sa kanya na yes, nagkakaresulta na ako. At ngayon, hindi lang french fries ang nabili ko sa anak ko, full package na. Nakapag-celebrate na kami ng ika-4th birthday ng anak ko na may maraming handa at tuwang-tuwa siya. Dahil doon, sinabi ko sa kanya, ito na yung pwedeng simula na matupad ang pangarap natin. At yun na nga yung nangyari, yung unting dumadami yung commissions ko, dumadami yung sales ko dahil lang dito. Pag nag-check ako ng emails ko, tuloy-tuloy lang talaga yung commission ko sa online. Sarap sa pakiramdam na natutunan ko yung paano ba yung tamang direksyon. At ito yung 'di ba yung pinakita ko sa yung pangarap ko. Ngayon, paunti-unti yung unti-unti nang nagkakatotoo yung pangarap ko. Yung dati, hanggang panaginip lang na pinagtatawan ako ng mga kaibigan ko. Nagawa ko makabenta sa online, mabenta yung mga products ko at online habang nagta-travel lang sa bahay lang ako o nasan ka man. Ang saya ba? Then yung dream passion ko na makatulong din sa mga ibang OFW at kababayan na pamamagitan ng pagtuturo ng mga natuklasan ko sa online marketing. Ayan na, naging educational YouTuber vlogger na din ako at tinuturo ko itong online marketing versus advertisement at mga strategies na natutunan ko at ginawa ko din sa negosyo. So, ang tanong, gusto mo rin ba? Okay? Gusto mo rin ba yung dreams mo na unti-unting matupad dahil sa offer mo, nagbebenta ka man ng bahay, ng insurance, ng consultancy services, sales ng clinic mo, ng gym membership or ng training services mo online, gusto mo rin bang unti-unting matupad yung reality mo? Tanong ko, gusto mo rin ba? What tools help me? Ano ba yung tumulong sa akin para magawa ko ito? Actually, ang nakatulong talaga sa akin yung Facebook ads. Yung gusto kong i-share sa'yo, yung power, yung lakas nitong Facebook ads, ito yung tumulong sa akin para makaalis dun sa talagang ayaw na ayaw kong state na pinaka-lowest point ko. Bakit nakatulong to sa akin? According sa mga research, ngayon, kung bakit nakakatulong din sa'yo yung Facebook ads, dahil mula dito sa mga research na to, kung makikita mo, pataas ng pataas yung bilang ng active users ng Facebook at ang average CPM social media advertising both of January 2022, hindi bumababa sa 1,000 kada buwan na nadadagdag sa Facebook active users at padami ng padami. Ganun kabilis yung growth. According to the demographics ng Hotsuite, 2.91 billion ang monthly users, active users nito total ng Facebook, which is about 36.85 ng populasyon ng buong mundo. Ngayon, syempre, kailangan mong makabenta ng products mo at market mo sa Philippines pa lang. In early 2022 pa lang ganyan yung kalaking bilang ng possible prospects mo ng mga bibili ng properties mo o ng mga tutulong sa'yo para matupad yung pangarap mo. Nasa social media sila, specifically Facebook.
At itong Facebook na rin ang pinaka-favorite social media ng mga Pilipino. Kaya kung magbebenta ka man ng product, services, bahay, insurance, basta ang target market mo is Pilipino, dapat talaga magamit mo itong Facebook ads. Sa paraang ganito, for example, imagine na isa kang gym instructor, trainer na ngayon nag-offer ng mga online gym, coaching or online training. So kapag ganyan yung products mo, ang tanong ko sa'yo, sino yung mga dapat mong marketan? Sino yung mga dapat mong pakitaan ng mga pag-o-offer ng products mo? Sino ba dapat? Ito ba dapat yung mga tamad? May body shape na mukhang interesting, mukhang magiging interesting siya, pero yung mindset niya ay wala siyang balak na umattend ng mga classes mo. Wala siyang balak na bumili ng products mo or meron ka mang offer na gym membership, wala siyang balak na pumunta sa gym or mas okay bang operan yung mga talagang pumupunta sa gym? Yung talagang may pangarap sumeksi, may pangarap gumanda ng katawan, yung talagang may desire na gawin yun, di ba? Siyempre, yun yung may pangarap talaga na yung may goal talaga at yung most likely magiging member mo, yun yung mga most likely na atin ng mga online class mo. At kapag nakita mo yung offer mo, yan yung most likely na bibili agad. At yung maganda sa Facebook ads, magagawa mo yun, matanggal yung mga hindi naman interested. Siguro na-try mo na yung kung nag-o-offer ka, nagbebenta ka man sa labas, na-try mo na yung siguro magbigay ng mga brochure o kaya flyers tulad ko noon. At nangyari nung brochure na binibigay mo, yung nakita mong mukhang interested yung tao, mukhang kailangan niyang maging fit, pero ginagawa niya, pinupunit niya lang, tinatapon ng mga pinaghirapan ng brochure o flyers. Pero dahil sa Facebook ads, matatarget mo yung mga tao na naghahanap talaga ng mga gym membership o naghahanap talaga paano magiging sexy or paano gaganda ang katawan nila. So yan, makikita mo yung fitness at wellness. Tatarget mo yan at saka pwede mong idagdag sa target mo physical fitness at saka sa mga umiinom ng papapayat, umiinom ng pampasexy, umiinom ng mga pampalaki ng katawan. Ang galing, di ba? Siyempre sila yung mga talagang pagpapakitaan ng offer mo, yung mga talagang gumagawa ng gumagastos para sumeksi. Sa Facebook ads, ewan ko kung nakakita ka na ng mga ganito klase ng advertisement, pero yan yung ginagawa ng mga naging successful sa kanilang gym. Gumagamit sila ng Facebook ads para ipakita to sa mga interesado at ikaw kailangan magawa mo rin yun. Kailangan mong matarget rin gamit itong tool na ito, which is Facebook ads. Kung nagbebenta ka man ng real estate, sino ba dapat yung matarget mo? Yung walang goal na bumili ng bahay, walang pangarap sa kanyang pamilya or doon sa someone na gutom mabilhan ng bahay yung pamilya niya. Pag gawa mo yun sa Facebook ads, kaya imagine kahit nasa bahay ka lang, ganyan kasi yung itsura ng mga target customers mo na sa bahay lang ini-scrutiny yung social media at ganyan yung itsura nila. Galing, di ba? So, yun yung marireach out mo kahit wala ka, hindi mo siyang pausap, hindi mo siya kakilala, pero nakikita mo yung product at nakikita niya yung products and offer mo. Yun yung mga dahilan bakit nga ba Facebook at sa kailangan mong gamitin. What if I'm not techie? Paano kung hindi ako marunong sa mga ganyan technicals? Naaalala ko dati yung kapatid kong nag-reach out sa akin. Tinatanong niya kung marunong ba akong Zoom app. Kasi sa trabaho daw nila, nire-require nila gumamit ng Zoom. Tinuro ko sa kanya kung gumamit Zoom. Tapos na nangyari, puro siya reklamo. Sinasabi niya wala talagang alam diyan sa mga ganyan. Hindi naman kasi siya techie. Pero nung pinilit siya kasi kailangan niyang mag-adjust na matutunan Zoom at kahit na nagrereklamo siya, ginawa niya pa rin dahil requirement sa trabaho at kailangan niyang matutunan. Ngayon, natatawa na lang ako. Mas maalam pa siya sa akin gumamit ng Zoom. May mga alam pa siyang breakout room. Hindi ko na nga alam yung mga paano yun. Anong ibig kong sabihin? Kung ikaw may tanong ka na paano kung hindi ka teke, paano mo magagawa yung Facebook ads, ganito lang yan. Kung ayaw, maraming dahilan, pero kung gusto, maraming paraan. Parang yung kapatid ko lang, nagpapaturo noon, ang dami niyang reklamo, dahilan kasi ayaw niya, pero nung nirequire niya siya ng trabaho niya, ginusto niya dahil ayaw niya matanggal sa trabaho. So ayaw niya, ginagawa niyang gusto at naghanap siya ng paraan. So nagets mo, why use paid Facebook ads? Bakit kailangan yung paid Facebook ads ang gamitin? Pwede naman yung free posting lang. Bakit kailangan yan? Example,
Imagine ganito, taga Quezon City ka pero Makati ka nagtatrabaho. Ngayon, pauwi ka na at alam mong sobrang traffic pauwi. Pero sa buong araw, hindi ka nakainom man lang ng tubig dahil sa sobrang busy. Habang pauwi ka, may nakita kang vending machine at gusto mong bumili ng inumin. Dahil nakaramdam ka ng uhaw at nag-decide ka ng bumili doon sa vending machine, nilagay mo yung pera mo para bumili ng tubig. Naglagay ka ng 20 pesos. Tapos nung pinindot mo yung tubig, nagulat ka ng yung 20 pesos mo naging 50 pesos. So, gulat na gulat ka at nagtaka ka. Anong nangyari? Ang ginawa mo, nilagyan mo ulit kasi baka nagloloko yung machine pero siyempre kinuha mo na yung 50 pesos. Ngayon yung 50 pesos nilagay mo tapos paglagay mo ng pera at pinindot mo yung ulit yung tubig na gusto mo, 100 naman yung lumabas nung kinuha mo. Ang tanong ko sa'yo, gugustuhin mo ba na maglagay ng pera doon sa vending machine na yun? Gugustuhin mo ba? Siyempre naman, gugustuhin mo yun. Bakit naman hindi, di ba? Bakit hindi? At yun yung mga maganda sa Facebook kasi parang ganun yung idea, yung mga times na nakuha mo yung 20 pesos, 30 pesos per prospects, ganun yung nangyari sa akin. Alam ko sa una na gagastos ako pero nung nung nangyari sa akin yun, bumalik naman sa akin yung malaki yung 20 pesos, 30 pesos ko. Bumalik sa akin ng sobra, sobra pa o triple pa. Kaya kumita ako ng big commissions. Yung 20 pesos na ginagastos ko, bumalik sa akin ng 800 pesos o 1,000 pesos. Dahil nakakabenta ako ng produkto ko, ganun ang Facebook ads. Pwede kang mag-start sa mga ganyan, mas detail o mas narrow yung target mo. Pwede mo makuha sa 4 pesos lang, 3 pesos. Actually, pwede kang mag-start ng 100 pesos lang per day sa Facebook ads. What if I have no budget? Paano nga naman kung wala kang budget? Naalala ko nung times na ginagawa ko, hindi ako nag-online marketing. Pinipilit ko i-convince yung mga kamag-anak ko at pinipilit ko i-convince yung mga katrabaho ko. Gumagastos ako ng halos ng 500 pesos kada araw. Tapos wala namang interested, wala namang bumabalik na pera sa akin. Pero dahil sa Facebook ads, tinatarget ko mismo yung interested, yung mga interesado sa product ko. Pwede ko na silang hanapin at nakakatuwa dito, pwede kang mag-start sa 100 pesos per day. Makikita mo din yung potential number na marireach out mo at magkakaroon ka pa ng estimation. Sinasabi ni Facebook as na marireach out mo 5,000 people gamit ito. For example, 100 pesos, 7.4 million. Grabe, 7.4 million, makaka-reach out ka na sa halagang 500 pesos. Yung dati nga na pamimigay ko ng flyers sa sasakyan ng jeep, ang daming tao doon, negative pa. Ito mga interested, 7.4 million pa tapos 100 pesos a day lang. Imagine, sobrang tindi ni Facebook ads. Kaya yung tanong kong yun na paano kung wala akong budget, nabasag talaga ng Facebook ads. Kaya kung yun din yung nagiging concern mo, baka ito na yung makakatulong sa'yo. I hope na realize mo na maigi kung gaano kalakas ng Facebook ads kapag ginagamit mo sa business mo. Actually, malaki talaga yung nagbago sa business ko at sa buhay ko nung natuklasan ko ang Facebook ads. And I know ito rin yung pwedeng mangyari sa'yo. So, ang tanong na lang, paano ito? Ano ba yung tamang diskarte o sabihin natin na yung mga kailangan mong gawin para ma-implement ng maigi itong Facebook ads dyan sa in-offer na product mo. Meron akong hinanda para which is 3 steps how to find high interested prospects willing to buy your products using Facebook advertisement. Ano, ready ka na ba simulan itong steps na to? Step number 1, target the right people. For example, meron kang steak restaurant. Lahat ginawa mo na para sa restaurant mo, pinaghanda mo, pinasarap mo yung recipe ng steak and then in-invite mo yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo para matry mo yung steak sa restaurant mo. Lahat sila willing magbayad ng premium para lang dyan sa steak mo. Kaya naman, ikaw naging confident ka na talagang bebenta tong steak restaurant mo. After naman noon, nagawa ka pang special offer for 1 week, 7 days na buy one, take one steak mo. Kung mag-order sila ng premium steak, may isang pang premium na libre. Sure kang bebenta yun talaga. Nung nag-opening ka na, naglagay ka na ng 7-day promotion, sign-in sa labas ng resto. Then tiningnan mo yung mga naglalakad sa paligid, may mga
iba-ibang nakikitang tumitingin lang hanggang sa tumagal ng 7 days pero sobrang baba ng sales mo at sobrang nadismaya ka dahil kahit na ang ganda-ganda naman ng offer mo, hindi mo maintindihan kung bakit hindi sila willing na pumunta sa restaurant mo. Kaya naman ang ginagawa mo, lumalabas ka ng restaurant sa sobrang pagtataka mo, kinausap mo na yung mga nasa labas, tinatanong mo sila, bakit hindi tinatry yung mga steak namin? Bakit hindi nyo i-try itong special offer namin? Yung una, sabi niya, vegetarian ako. Eh, so, nag-guess mo naman, syempre, hindi naman kakain ng steak, vegetarian siya eh. So, after ilang taon na kinausap mo, ang karaniwang sagot nila, hindi sila kumakain ng steak, gulay yung kinakain nila. Ngayon, naglakad-lakad ka at chinek mo yung lugar na kung saan nakalagay sa restaurant mo na nandun ka pala sa Gulay Street. Sa Gulay Street ka pala. Nung nagliglot ka pa sa ibang lugar, yung katabi mo, ng store mo o nakapwestong restaurant stores mo, puro vegetables, puro salad, puro mga gulay. So ngayon, mali yung promotion mo, dapat nagbenta ka pala ng gulay. Doon ka sa street na puro mga vegetarian, di ba? Dapat kasi kapag ganun yung klase ng offer, sino dapat yung ino-offeran mo? Siyempre sa mga carnivore, 'di ba? Kung steak yung binebenta mo, dapat mga carnivorous dapat yung binebentahan mo. Yung may hilig sa steak para masulit mo yung promotion mo. Another example, nagbebenta ka ng gitara. Itong gitara na to, sobrang rare nito kasi pumunta ka pa sa talagang coach ni Taylor Swift. Sabihin natin for example lang naman, nakapagpapirma ka sa kanya sa gitara mo. Ngayon, ang ginawa mo, pumunta ka sa isang lugar, nag-street performer ka doon, na tinutugtog mo yung gitara, at pinagsisigawan mo pa na, may pirma pa ni Taylor Swift yung gitara na to, pero sa isipis mo, bakit wala pa rin lumalapit? Wala man lang nagtatanong at wala man lang nakikinig sa'yo kahit nakikita mong dami-daming tao sa lugar. Dahil nagtataka ka na tinatanong mo yung pulis doon, malapit na nagbabantay, ano po bang pangalan ng lugar na ito? Ang sagot niya, Barangay Tambol. So yung mga tao pala doon, barangay na yun, hindi pala gitarista at hindi pala interested sa gitara, interested pala sila sa drums. Dapat ang binebenta mo doon ay mga drumsticks, drum set, or yung mga accessories ng drummer. Karamihan ng mga online advertiser na nagsisimula sa Facebook ads or sa mga nagsisimula ng business, ganyan yung mga nagiging mistakes nila. At kung ikaw naranasan mo yan, nagpo-post ka sa social media, nagpo-post ka ng mga products mo, baka yan din yung naranasan mo. Kailangan mong matarget yung mga tamang tao. Pag kumita ka dyan sa offer mo, you have to target the right people para maging interested sila. At maganda, Facebook ads magagawa mo yun. Let's say nagbebenta ka ng ebook, T. Harv Eker. Kapag ganyan yung author, tatarget mo ba yung mga nagbabasa ng mga novels, ng mga magazine o ng mga comics? Siyempre, tatargetin mo yung mga business enthusiasts din na mahilig bumili ng mga e-books about business. Dito kay Facebook as makikita mo, pwede mo targetin yung mga mahilig kay Tony Robbins, Robert Kiyosaki, at may suggestion pa na pwede mong pagpiliin na related at tinatarget mo yung prospects. Ganun ka-powerful yung Facebook advertisement. Ganun mo matatarget ng mga interested buyers kasi pag nag-post ka sa Facebook, kahit yung mga hindi interesado nakakita nun at yung mga reason kung bakit walang nagla-like, walang nagko-comment, walang nag-share. Kaya may mga tamang strategies at yung isa dito, yung first na kailangan mong gawin, you have to target the right people. Nasundan mo ba? Make sure na tinitake note mo yun. No? Okay, so in step number 2, say the right message. So, ano to, kapag gumagawa ka ng advertisement or Facebook ads, kahit post lang yun, you have to say the right message. Parang ganito, kapag merong baby, paano mo kinakausap yung baby? Sinasabi mo ba ng mga terms na katulad ng mga Facebook ads? Sinasabi mo ba na dapat ka maging negosyante? Sinasabi mo dapat ka magbenta? Hindi naman, di ba? At paano nilalaro yung baby? Paano mo siya kinakausap? Nagbe-baby talk ka rin, di ba? Minsan iniibabang pa yung tono para maintindihan ka. At syempre, iba yung mga paraan na pagkakausap mo sa baby at sa anak mong binata magkaiba. Sa Facebook ads, ganun dapat. Sino ba dapat yung target audience mo? Sino ba yung tinatarget mo? Kailangan saktong-sakto yung sinasabihin mo dun sa target audience mo.
Parang ganito, let's say nagbebenta ka ng drumstick, tamang-tama naman gumagamit ka ng words na nakaka-relate yung mga drummer, gumagamit ka ng terminology na mga terms na mga musikero lang yung nakakaintindi, ginagawa mo yun. Pero saan mo pinost? Ano yung tinarget mo? Pinost mo dun sa isang, let's say, yung group page na ganyan, yung mga messages. Kahit gaano kaganda yung messaging mo, kapag hindi ka naintindihan ng mga tao, wala din. Okay? Kailangan nakakonect siya dun sa step 1, which is target the right people. Step number 2, kailangan yung message mo na sinasabi mo dapat match sa dun sa target audience mo. Halimbawa, tinatarget mo yung mga drummer, tapos mga drummer estudyante. So, kailangan yung advertisement mo nakaka-relate yung mga estudyante. Pwede kang matry maglagay ng mga jokes, pwede kang maglagay ng mga school life, mga kwento sa school, isang musikerong estudyante, parang ganun. Pwede kang maglagay ng mga ganun ng mga sa advertisement mo, para makaka-relate sila. Kasi yung mga pagkakamali ng isang Facebook advertiser, akala niya lahat ng mga tao na tina-target niya, sabi nga nila, numbers game lang daw, which is true. Number game nga siya, pero makakatipid, masusulit mo yung oras mo, mas makakatipid ka din sa pera mo, sa advertisement. O kapag kinakausap mo lang yung mga saktong tao, yung mga small groups of people na nakaka-relate din sa products mo. Agree? Tama, di ba? Di ba yung mga K-pop fan may terms na sila lang yung nakakaalam, nakakaintindi. Pag mahilig ka sa mga gadgets na mga terms na gadgets na ikaw lang yung nakakaintindi, dapat ganun mo kinoconnect yung mga audience mo. Okay? You have to say the right message. Kung sa mga advertisement mo, pwedeng yung yung ganon, yung mga terms na nakaka-relate sila, yung mga kwento na ilalagay mo sa advertisement mo na nakaka-relate sa kanila. Parang ito, isang example na tina-target ako nito kung makikita mo, horror house. Kasi mahilig ako sa magpunta sa mga ganyan lalo na dito sa Qatar ngayon. So naintindihan nila ako, kumakausap nila ako sa mga messages ko kasi kapag tinarget nila dito ay matatanda, okay, may hilig sa sports o wrestling, hindi nila maintindihan ang magugustuhan yan. Hindi naman yun mahilig sa mga ganyang activities. Well, possible meron pero small percentage lang. Ganito ginawa yung advertisement na yun. Kaya nakaka-relate ako dyan. Most likely, mag-click ako dyan. Na-gets? Kailangan yung mga pinupost mo dyan sa audience mo. Kailangan saktong-sakto na nakaka-relate sila at alam nila yan. Mas maganda kapag ginagamit sa advertisement mo yung mga mismo ginagamit nila. Okay? Ayos, di ba? And step number 3, fortune is in the follow-up. Agree ka kaya dito? Pero importante kasi ito actually, ito yung mga pinaka-importante steps at dito mo magagawang scale up yung Facebook ads mo, yung mga advertisement mo, dito mo magagawa ulit-ulit yung pwede kang magkaroon ng resulta. Fortune is in the follow-up. Ano ba yan? Halimbawa, may crush ka sa trabaho, lagi mo na-imagine makakasama mo siya in the future, lalo na kapag nakikita mo siya araw-araw. Ngayon, naglakas loob ka na gusto mo talaga siyang kausapin. Tapos nung nandiyan na, malapit ka na pero medyo kinakabahan ka at umibilis yung tibok ng puso mo. Naisip mo na baka may mali kang magawa kaya kabado ka. Pero dahil gusto mo talagang siyang makasama habang buhay, alam mo na she is the one or she is the one. Ngayon, nung nandun ka sa harap niya, nung sinabi mo agad sa kanya na, I love you. I love you agad, taranta ka pa. Kasi parang mali. Nag-follow up ka pa at sinabi mo, will you marry me? Ayun. Ano kaya sa tingin mo magiging reaction ng crush mo, di ba? Baka sampalin ka agad o di ka nalang pansinin. Dapat kasi may proseso yan. Parang ganito, example, kailangan ligawan mo muna. Kailangan kilalanin mo muna, kausapin mo muna siya. Sa una siguro, sa pag-uusap nyo lang, puro trabaho lang. Since katrabaho mo naman siya, pwedeng iyayin mo siyang lumabas para sa labas trabaho naman, para makilala mo siya. Makilala mo yung mga gusto niya at tingnan mo kung match kayo, di ba? Kailangan may proseso kayong sinusunod bago mangyari yun. Kapag ginawa mo yun, most likely yung proseso na yan, dun mo magagawa na mapakasalan siya in the long run. Kasi kapag magpapakasal, it's big commitment, sa big yes. At hindi ka pwedeng mag-ask agad ng
big commitment. Unang kilala ka pa lang kasi siyempre hindi ka pa niya kilala, hindi ka pa niya gusto. Hindi niya alam kung match kayo at hindi ka pa niya pinagkakatiwalaan na napaka-importante yan. They should know, like, and trust you bago sila bumili. And sadly, ito yung nangyayari talagang karamihan ng mga nagpe-Facebook ads. Akala nila ilagay lang nila yung produkto nila doon, ilalagay lang nila sa Facebook ads, bebenta agad. Nakaka-relate ka ba? Kasi ganun yung ginagawa ko dati. Nakita mo yung mga post ko. Sobrang pitchy yung mga pinakita ko sa'yo kanina, parang aggressive sa sale. Hindi ko alam na may proseso pala. Kasi kapag inaas mo yung tao na bumili ng produkto mo, it's a big yes, it's a big commitment. Para rin na rin yung pagpapakasal. Para sa na rin tanongin mo yung girlfriend mo na pakasal. Di ba may girlfriend muna o boyfriend bago sa ganun? Kailangan mong maunawaan na fortune is in the follow-up. Doon mo makikitain talaga yung malaking pera sa produkto mo gamit yung Facebook ads. Marami kasing nagkakamali, akala nila sa Facebook ads kumikita. No, kumikita sila kapag nakakabenta ng produkto at magagamit mo sa Facebook ads para ma-follow up yun. Sa sales nga alam ko 5 beses na dapat mong pinapollow up pero yung maganda kay Facebook ads, pwede mong i-follow up ng hindi kailangan tumawag, mag-text ng paulit-ulit at pwede pa silang mismo kusang pumunta sa'yo. Kusang magkiklik, kusang magme-message sa'yo. Galing nun, di ba? Bigyan na lang kita ng isang example. There is a Facebook advertiser who produce little to no sales at all. Karamihan ng mga Facebook advertisers, ito yung mga ginagawa nila. Ewan ko kung makakredit ka dito or baka sinubukan mo na to. Ito rin yung mga ginawa ko nung umpisa. Meron akong produkto, nilagay ko sa Facebook ads, tapos nag-boost post ako, tapos akala ko maasa tagdadasal ako na sana may bumili at mag-inquire man lang. Try mo na rin mag-boost post. Ito yung karaniwang ginagawa ng mga Facebook advertisers. Marami na ako na-interview ng mga students ng mga clients ng mga nag-start ng Facebook ads. Karamihan sa kanila, ito yung approach na ginagawa nila. Nalagay nila yung produkto nila, pinupost nila sa Facebook page nila, tapos may mga sinasabi nila boost post, boost agad, at akala nila bebenta. Sadly, hindi ganun nangyari. I think siguro sa mga 97% lang sa kanila hindi nakabenta. May mga nakabenta kasi mga numbers game pero mas malaki yung lugi sa nila kaysa sa nabenta nila. At kung ganito yung ginagawa mo, kailangang ibahin mo yung approach kapag ganito lang. Okay? Ito naman yung naging aha moment ko. Ito yung ginagawa ng mga expert Facebook advertisers. Naintindihan nila na dito nila kikitain yung napakalaking pera nila dyan sa ino-offer nila. Ito rin yung mga naging parang secret recipe ko, kumbaga, o secret weapon ko para magawa ko paulit-ulit maging profitable yung Facebook ads ko at makabenta ng maraming gamit yung Facebook advertisement. May proseso, parang pagpapaksa lang. Napansin mo, hindi ako dire-diretso. May produkto ako, gumawa ako ng Facebook ads pero hindi ko siya dire-diretso agad dun sa produkto. Ang ginagawa ko dun sa Facebook advertisement ko, nangongolekta ako dyan ng mga interested muna. Actually, yung term nito sa Facebook ads ay yung Facebook pixel at napaka-importante nun. Since kinokolekta niya yung mga taong interesado, kapag hindi mo gamitin yun, malaking loss ang pwedeng mangyari. For example, let's say na real estate agent ka, may Facebook video ka nung bahay na binebenta mo. Tinuro mo sila dun sa bahay na kailangan makulam mo at malaman mo sino doon yung mga nanonood hanggang dulo ng Facebook video mo at yun lang yung tatargetin mo. Pwede mo pagawin yung mga nanonood nun hanggang dulo. Pwede mo pang ipahanap ka Facebook kung sino pa yung mga kamukha nun. Which is kaparehas nila sa naghahanap ng bahay. Kasi pag may nanonood ng buo nung Facebook video na yon, alam mo na interested siyang bumili ng bahay at ganyan ang ginagawa ko pati sa mga clients na tinutulungan ko, ganyan yung strategies ko sa kanila. Meron silang ganyan. Gumagawa kami ng Facebook as na ang purpose nun ay makapag-kolekta ng data, mangolekta ng mga tao na interested. Then, after makolekta, doon na kami nag-a-advertisement sa mga interested na yun hanggang bumili sila. Hindi
Hindi siya dire-diretsong basta boost post lang. May strategy kasi yung mga na-collectang data na yun, pwede ko silang habulin ng habulin sa Facebook lang. Which is fortune is in the follow-up. Follow-up yun na hindi sila tinatawagan through cold call na pinipilit na chinachat siya ng, uy, bilhin mo na yung produkto ko. Hindi. Hinahabol ko lang sila kay Facebook at sila na yung kusang magi-click, sila na yung kusang magme-message sa akin. The fortune is in the follow-up. May proseso siya, parang pagpapakasal, liligawan mo muna, kinikilala mo muna kung sino dun yung mga interested, tapos pwede kang mag-advertise dun ng mga iba't ibang offer, or parang sabihin natin na iba't ibang messages. Lagi nilang ulit-ulit na nakikita yung offer mo. Now, i-recap natin yung tatlong steps na kapag nagagawa ka ng Facebook advertisement or kahit anong online marketing. Step number 1, target the right people. Step number 2, say the right message. Step number 3, fortune is in the follow-up. Mahalaga tong 3 steps na to. Kapag may hindi ka nagawa din sa mga steps na to, malaking chance na pababa yung paggamit ng Facebook ad. Posible na hindi mo siya magagawang profitable. Posible na lalaki pa yung gastos mo at paggamit kay Facebook ads. So, posible na makabenta ka pero hindi mo naman may scale up, hindi mo makokolekta yung mga tao na nakikita yung advertisement mo. Ngayon, alam mo na yung 3 steps na yun, na-realize mo na kung gaano kalakas yung Facebook ads. So, what's next? Ano yung gagawin mo? Actually, pwede kang gumawa ng Facebook ads sa business.facebook.com at pwede mo nang i-implement yung 3 steps na natutunan mo. Kaya naman, ulitin mo lang itong 3 steps na to, pwede mong i-check, kailangan lang talaga na matarget mong maigi yung audience o prospect mo. Kailangan yung message mo ay saktong-sakto doon sa mga tinatarget mo. And syempre, kailangan may process ka kung paano mo sila mapapollow up. Pwede mo siyang gawin mag-isa or okay ba sa'yo itong idea na to? What if samahan na rin kita kung paano gagawa ng Facebook ads o gagawin kita ng step by step. Yung mismong discard ko, mismong game plan ko or workflow ko kapag gumagawa ako ng Facebook ads. Okay ba sa'yo yung idea na tutulungan kita step by step para i-guide kita habang hawak ng kamay mo, ituturo ko sa'yo yung mismong strategies, yung mindset ko, yung workflow ko kapag gumagawa ako ng Facebook at sa sarili ko at mga clients ko. Okay ba sa'yo yung idea na yun para makaiwas ka ng magkaroon ng mistakes ng mga expenses ng mga frustration paggawa ng Facebook ads? Okay ba sa'yo yung idea na yun? So kung okay sa yung idea na yun, yung ginawa akong training course na ang tawag ay Facebook Ads Masterclass, The Right Direction. Ito sa course na to, ito yung step by step Facebook na tutorial na ituturo ko sa iyo kung paano ba ako gumagawa ng Facebook Ads, kung paano ko rin ginagawa yung Facebook Ads at yung mga client ko, kung paano ko gagawa na monitor ang mga computation na ginagawa ko para sa masigurado ko na effective ang Facebook Ads. And basically, tinuturo ko din sa Facebook as Masterclass Direct Direction ay kung paano itatarget yung mga tamang tao, kung paano sasabihin yung right message dun sa target audience mo at paano mo magagawa na i-follow up ulit gamit yung Facebook ads hanggang sa bumili sila. All-in-one package na siya na ituturo sa iyo kung yung mga kailangan mo lang makapagsimula ng effective na Facebook ads campaign. Ayos ba? So, ano ba yung makukuha mo dito sa Facebook Ads Masterclass Right Direction course? Module number 1, how Facebook Ads can help you. Madidiscover mo dito yung isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga Facebook advertiser. Marami na akong nakausap na Facebook advertiser, yung mga nagsisimula, yung mga hindi talaga nila alam yung mga diskarte, hindi nila alam yung mga strategies. Very common itong pagkakamali nito. Dahil sa pagkakamali na to, dito sila nakakagastos ng napakalaki. Kung hindi mo mako-correct, hindi mo masosolve itong pagkakamali nito, or hindi mo ma-avoid ito, posibleng ganun din ang nangyayari sa'yo. Dito sa share ko sa'yo kung paano mo ito maiwasan at dito rin kita bibigyan ng isang game plan para lagi mong maiwasan yung pagkakamali na yun at para lagi kang nasa tamang direction sa paggamit ng Facebook ads. So yung total value nito is 2,500 pesos. Module number 2,
The Facebook Ads Strategy. Malalaman mo ang tatlong secret strategy na dapat mong implement sa bawat advertisement po. Ang mga strategies na ito lang ang ginagamit ko. Itong 3 secret strategy na to, ito lang yung mismo ginagamit ko para maging very engaging yung offer ko. Kapag nagkulang ka dito sa strategies na to, may chance talaga na posibleng lumaki yung cost per result mo. Lumalaki yung gastos mo sa Facebook ads na konti lang yung makukuha ng mong inquiries. Ang total value ng module number 2 na to ay nag-a-amount ng 5,000 pesos. Module number 3, your money magnet. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo gagamitin yung Facebook ads bilang magnet na ma-attract ng mga hot buyers ng offer mo at kusa na silang lalapit at mag-message dyan sa offer mo. Module number 3 ay may value na 2,000 pesos. Module number 4, the money module. Dito mo makikita yung mga simple computation na ginagamit ko para masigurado na effective ang Facebook advertisement mo. Dito mo malalaman kung effective ba, kung kailangan mo ba i-stop or kailangan mong ituloy yung ads mo. Kapag ginagamit mo tong simple computation na to, talagang makakatipid ka at makakasigurado mo na talagang itutuloy mo lang yung ads mo at pwedeng makatulong sa'yo na mas dumami pa yung inquiries at sales sa business mo. May value ito na 4,000 pesos. Exciting itong module na ito, module number 5, the right FB ads formula. Nandito ang isang diskarte na pwede mong gamitin para lagi mong makuha ang mga hot buyers mo gamit ang Facebook ads. Itong mismo ang ginagawa ko, bibigyan kita ng case study, yung mismo ginagawa ko para implement mo dyan yung business mo sa offer mo sa products mo. Kaya itong mag-a-amount talaga siya ng value na 7,000 pesos. Module number 6, the split testing game plan. Dito, ang game plan na dapat mong sundan para palagi magamit yung pinaka-effective Facebook ads na magpo-produce sa'yo ng leads, inquiries at sales. Kapag lagi ka nagpo-focus sa pinaka-effective na Facebook ads mo, mas makakatipid ka, mas makakaiwas ka sa mga expenses at mapo-focus mo talaga yung buong budget mo sa ad na nagpo-produce ng sales sa'yo. At ang total value ng module na ito ay 3,000 pesos. Module number 7, Facebook Ads Booster. Madidiscover mo naman dito ang tamang timing kung kailan ka magdadagdag ng budget sa iyong Facebook Ads para mahit mo ang leads and sales goals mo. Pagdating sa scale up o pag-double ng budget mo sa Facebook Ads para mas dumami pa yung results mo. Nakasalalay talaga yan sa mga tamang timing. Kapag nagkamali ka dito sa timing na ito, or eksaktong kailangan mong gawin, mas malaking chance na talagang gagastos ka kaysa magkakaroon ka ng resulta dun sa Facebook ads. Napaka-importante nitong module nito. At itong module na to ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ngayon, module number 8, Sales Conversion Formula. Sa module na ito, kung paano magagamit ang system ng Facebook ads, FB Pixel para mahanap ang mga right people to take action para sa iyong offer na products or services. Dito mo magagawa maging kakampi si Facebook ads. Maaaral niya yung mismo mga tao na gustong hanapin para lalo niyang mahanap yung mga right people para dyan sa business mo. Ang value nito ay 7,000 pesos. Pagsasamahin natin lahat ng mga modules, kukwentahin natin lahat ng makukuha mo sa Facebook Ads Master Plus, direct direction. Ang pinaka-total value nito ay nag-a-amount ng 35,000 pesos. Pero of course, hindi mo naman kailangan magbayad ng 35,000 pesos para lang makapagsimula sa Facebook Ads Master Plus, direct direction. Hindi rin 20,000 pesos 500. Kahit na 10,500, hindi mo rin kailangan magbayad yan para makapagsimula. Hindi rin 7,000 pesos, hindi rin 5,000 pesos. Makakapagsimula ka ng enroll dito sa Facebook as Masterclass Direct Direction sa amount na 3,200 pesos. Ngayon, tanong ko lang sa'yo, kung sakaling 3,200 nga yung enrollment fee dito sa Facebook as Masterclass Direct Direction, worth it ba? Kung unti-unti mo namang nakikita yung nakakatotoo ang mga goals dahil sa nagagawa mo ng magkaresulta dyan sa offer, sa product, sa business mo, sa tulong ng Facebook ads, worth it ba? Kung unti-unti mo rin ba na ipapakita sa mga tao na hindi naniniwala sa iyo na nagagawa mo na magkaroon ng resulta dyan sa product, sa offer mo, it is worth it. It is worth it ba na para sa iyo na para magkaroon ka ng lifetime specialized skill para maging employable ka siguro at magkaroon ka ng future clients or kung meron
ka bang bagong business, magagamit mo rin yung skills na natutunan mo para dun sa bagong business na yun. So, ang tanong ko sa'yo, it is worth it kahit 3,200 yung enrollment fee? Siyempre worth it at sulit. Ngayon, tanong ko lang sa'yo, kapag isipin mo lang na mabilisan, magkano kaya yung presyo ng pangarap mo? Meron ka bang gustong ma-achieve na lifestyle para sa sarili mo o kaya para sa family mo? Magkano kaya yung halaga nun? Meron ka bang mga anak na gustong maipangaral sa magandang eskwelahan? Magkano kaya yung halaga o presyo nun? Or baka meron kang dream gadget, dream car, dream vacation, yung mga ganyan, magkano kaya yung mga halaga ng presyo nun, mga yun, nung mga pangarap mo na yun? And what if may mga na-discover kang isang solution na tutulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals na yun? Magkano kaya yung willing mong ibayad para lang ma-achieve yung goals na yun para doon sa mga solusyon na yun? Sigurado ako willing ang ibayad kahit magkano para ma-achieve mo lang yung goals na yun, tama ba? Siyempre yes na yes, gagawin talaga natin lahat para makuha yung goals na yun, lalo na para sa pamilya natin, para sa mga mahal natin. Yes, gagawin mo yun, di ba? Once again, kung magdidesisyon ka ng mag-enroll or kunin itong solusyon na ito, which is Facebook as Masterclass, the right direction, ito ang lahat na makukuha mo. Pero inuulit ko, hindi mo kailangang magbayad ng 35,000 pesos para lang makapagsimula dito sa course na ito. Dahil yung pinaka-total price niya ay talaga is 3,200. Pero what if bigyan kita ng napakagandang deal? Okay ba yun sa'yo? What if bigyan kita ng napakagandang discount? Gusto mo ba yun? Okay. Kapag nag-decide ka today, bibigyan kita ng discount na makakapagsimula ka dito sa Facebook Ads Masterclass The Right Direction. So, enrollment fee na 1,899 pesos. One-time payment na meron ding lifetime access dito sa course na to. So kapag nag-decide ka na mag-enroll today, makukuha mo itong discounted price na 1,899 one-time payment. So i-click mo na yung button dyan sa baba para makapag-enroll ka at makapagsimula ka na dito sa Facebook Ads Masterclass The Right Direction. Maraming tao ang natatakot kapag ginagamit nila ang kanilang pera. Pero kung iisipin mo maigi, ano ba yung pinaka-purpose ng pera? Sa totoo lang, isa lang talaga ang pinaka-purpose niya. Ito yung isang tool na ginagamit mo para pampalit sa mga bagay na gusto mo o sa mga bagay na mahalaga para sa iyo. Tama ba? Ibig sabihin, tuwing bumibili ka, naniniwala ka at alam mo na yung mga bagay na kapalit mo sa pera mo ay mas mahalaga at mas makakatulong sa iyo. Alam mong mas makakasulit ka, tama ba? For example, kapag bumili ka ng isang cellphone, naniniwala ka kung bakit mo binigay ang pera mo dahil alam mo mas maraming magagawa para sa iyo yung cellphone na yun. Alam mo mas maraming halaga ang maibibigay sa iyo ng cellphone na yun kapag doon sa pera na binigay mo. Ngayon, tatanungin kita, yung resulta ba na pwede mong makuha mula sa tulong ng Facebook Ads Masterclass Direct Direction, mahalaga ba yun para sa iyo? Agree ka ba na mas mahalaga na ma-achieve mo yung mga pangarap mo kumpara doon sa gagamitin mo ng pang-enroll para makapagsimula dito sa course na ito? Agree ka ba doon? Okay. So kung agree ka doon, naniniwala ako na itong course na ito, which is Facebook Ads Masterclass, The Red Direction, ito yung isa sa pinakasulit na makikita mong program na pwedeng makatulong sa iyo. Ngayon, gusto kong gawing sulit talaga ng experience mo dito kaya bibigyan pa kita ng isang bonus. Okay ba yun sa'yo? So ano tong bonus na ibibigay ko sa'yo? Bonus module targeting secrets. Madidiscover dito kung paano mo paulit-ulit na may papakita ang offer mo sa isang audience. So sa training natin, nakita mo na napakahalaga na dapat lagi mong pina-follow up, dapat laging nakikita yung offer mo para mas mag-decide na silang bumili, yung offer mo agad yung makikita nila. Actually, yung matutunan mo dito, yung madidiscover mo dito sa module na ito, madalas ituturo ito sa mga mastermind, sa mga high-end ng program, pero dito, bibigay ko sa iyo na libre. So, ang total value nitong retargeting secrets bonus module ay nakakahalaga ng 5,000 pesos. Ngayon, i-recap na kapag nagkaroon ka ngayong araw na ito sa Facebook as Master Class, The Direct Direction. Ito ang lahat ng makukuha mo. Again, hindi mo kailangan magbayad ng 40,500 pesos dahil sa pinaka-original price sa ganito ay 3,200 pesos. Pero kapag nag-enroll ka today, makukuha mo yung special discount price na 1,899 pesos. Kasama na yung Facebook as Masterclass, Direct Direction, pati yung retargeting secrets na 1,899 lang ang one-time payment with lifetime access.
Now, para makapagsimula ka ng mas secure, i-click mo na yung button diyan sa baba, process mo yung enrollment mo para makapagsimula ka na at may send ko na sa'yo yung next step. So, i-click mo na yung button diyan sa baba. Karamihan sa mga nagtatrabaho ay sumasahod tuwing ka-15 at 30 ng buwan. Pero ang mga tanong dito, saan mo ginagamit yung sinasahod mo? Malaking chance na ginagamit mo siyempre sa mga pangunahing pangangailangan sa renta, sa kuryente at tubig sa pagkain, pero sigurado dyan, meron siyang natitira. Ngayon, ang tanong ko, saan mo ginagamit yung natitira? Kadalasan ginagamit mo itong pang-kape, pang-junk foods, pang-shopping, pang-Netflix, pang-travel at pagkain sa labas sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa pagod sa business mo. What if instead na gamitin mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo, gamitin mo to sa mga bagay na tutulong sa'yo para maabot mo yung mga pangarap at goals mo katulad nitong Facebook Ads Masterclass, The Right Direction. Agree ka ba doon? Naiintindihan kita kung nakikita mo itong 1,899 na malaking halaga. Actually, nung nag-uumpisa pa lang ako, para sa akin napakalaking halaga talaga niyan. Pero kung iisipin mo ng maigi, kung i-divide natin yun sa 12 months or 1 year, kung mapapansin mo, 158 pesos per month siya. Ang tanong ko sa'yo, yung 158 pesos per month na yun, saan mo ginagamit sa mga bagay bang makakatulong sa'yo o sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo? Or what if dun mo na gagamitin sa mga bagay na makakatulong sa'yo? Kung masyado pang malaki, tingnan natin. Let's say, divide pa natin yung yun into 30 days per day. Kung nakikita mo, 5 pesos per day na lang. Imagine, gano'n na lang siya, kalit, di ba? So, kung makikita mo, itong 1,999 pesos, 5 pesos per day lang talaga siya. Eh, ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang yung 5 pesos per day na yun, na ibigay muna doon sa bagay na makakatulong sa'yo, sa bagay na makakatulong na makuha yung mga goals at dreams mo, katulad nitong Facebook Ads Masterclass The Right Direction. Ngayon, itong 5 pesos per day, kung ibabalik natin, posible natin kitain ulit yan sa 15 o 30 or mamaya malay mo, baka may kaibigan ka magbigay lang sa'yo ng 5 pesos kada araw, di ba? Pero alam mo yung hindi mo may babalik, hindi mo na may babalik yung oras mo. Ulitin ko lang, yung pera, may babalik yan kada 15 or 30. Baka mamaya may magbigay na lang sa'yo na regalo o pera o mamaya makabenta ka. Bumabalik ulit yung pera. Pero yung oras, hindi mo na may babalik kahit magtatakbo ka dyan, kahit magtatumbling ka dyan, kahit anong klaseng kahit nang gawin mo, hindi mo na yun makukuha. Ngayon, balikan mo ulit yung panahon na sinubukan mo ito. Na walang kang alam pagdating sa strategy. Kung hindi mo ba alam ang tamang diskarte, masasabi mo bang nasayang yung oras mo? Masasabi mo bang nakakahinayang talaga yung mga panahon na ginamit mo doon dahil hindi mo alam yung tamang diskarte at strategy? Kung mag-i-enroll ka man dito sa Facebook Ads Masterclass Direct Direction, yes, maglalabas ka ng maliit na pera para lang makapagsimula, ma-discover yung mga tamang diskarte paggamit ng Facebook Ads. Pero yung mga pera mo na gagamitin mo, alam mong babalik ulit yan. Pwede sa 15 o 30 o posible baka mamaya may mahanap kang paraan para makuha mo ulit yun. Babalik ulit yun. Pero yung oras na nandyan na sa harapan mo yung solusyon na pwedeng makatulong sa'yo pero hindi ka gumawa ng aksyon, yun yung hindi mo na may babalik. Yung oras na pwedeng makapagpabago sa buhay mo, ng negosyo mo, pero pinalipas mo lang, hindi ka gumagawa ng aksyon, yun yung nakakapanghinayang. Naniniwala ako na kapag nag-enroll ka, nag-take action ka para makapagsimula ng Facebook Ads Masterclass Direct Direction, ito yung pinakasulit na makikita mong program na makakatulong sa'yo. Dahil bibigyan mo naman kita ng isang bonus, okay ba yun sa'yo? Very exciting tong bonus na ibibigay ko sa'yo. Handa ka na ba? At ang bonus na ibibigay ko sa'yo ay the bonus module guide to YouTube ads. Madidiscover mo naman dito kung paano pang maparami ang leads and sales mo gamit ang YouTube advertising. Maganda dito, meron ka ng discount strategy pagdating sa Facebook ads. Ngayon, magkakaroon ka rin ng discount strategy paggamit ng YouTube ads. Naniniwala ako na complete package na itong Facebook ads masterclass, the right direction. Dito, papakita ko sa iyo yung mismong sikretong ginagamit ko para magkaroon ng resulta pagdating sa YouTube ads. So, ang total value nito guide to YouTube ads ay abot ng 4,000 pesos. Kapag mag-enroll ka at mag-take action ka, mag-avail nitong Facebook ads, masterclass, direct direction,
i-re-recap ko ulit sa'yo yung mga makukuha mo. Ayan lahat na makukuha mo. Pero once again, hindi mo kailangang magbayad ng 44,500 pesos. Dahil ang total price talaga nito ay 3,200 pesos. Pero once again, kapag nag-take action ka today, nag-enroll ka today, makukuha mo lahat ito ng discounted price na one-time payment, 1,899 pesos. Meron na ring lifetime access yan. So anytime, basta may talent ka, basta may oras ka, pwedeng mong laging i-review at aralin lahat ng course na ito. At para makapag-take action ka, para makapagsimula na, i-click mo na yung button dyan sa ibaba at i-process mo na yung enrollment mo para mapadala ko na rin yung steps na kailangan mong gawin para makapagsimula ka na dito sa Facebook as Masterclass Direct Direction. Hindi ko may pa-promise sa'yo na discounted price na to. Baka mamaya, pagbalik mo, balik na ulit sa original price. Pero sa ngayon, kapag nag-take action ka, makuha mo na itong one-time payment of 1,899 pesos. Click mo lang yung button dyan sa baba para may process mo na yung enrollment mo. May dalawang klase ng tao na nanonood nitong video na to. Yung isang klaseng tao, ito yung action taker. Ito yung kapag nakita nila yung may magandang opportunity, may nakita silang solusyon na talagang makakatulong sa kanya at napakagandang deal, nagte-take action agad sila. Nag-go na agad sila. Talagang do whatever it takes para makuha nila yung mga goals nila. Pero meron namang isang klaseng tao na puro lang mali yung nakikita. Puro na lang palusot, puro na lang biniblame yung mga ibang tao sa pagkakamali nila. At ito yung mga tao na walang accomplish, walang natutupad. At most of the time, sila yung nagfe-fail. Sino ka dito sa dalawang klaseng tao na ito? Kung masasabi mo na ikaw yung action taker, kapag may nakita kang deal na talagang gagawin mo lahat na para makuha mo yung mga goals mo, gusto ko itong bigyan ng isa sa pinakamagandang deal o gawin sa'yo. Bigyan pa kita ng isang bonus which is ebook of how to become an online entrepreneur. Limited lang ang bonus na ito. Andito ang story at ang tips ko nung nagsisimula pa lang ako sa online marketing para hindi ka mangapa sa pagsisimula mo sa Facebook ads journey mo. Para lang siya sa first 100 enrollees nitong Facebook ads masterclass direct direction. Ang gagawin mo dyan, madadownload mo siya para mabasa mo kung paano din ako nagsimula tulad mo at ang mga tips bilang beginner para makasigurado kang andun ka sa tamang direction. Ang value nitong ebook nito ay amount na 1,500 pesos. So kung babalikan ulit natin, i-recap ulit natin yung makukuha mo. Buong modules ng Facebook Ads Masterclass, Direct Direction, plus mga bonuses mo na retargeting secrets, guide to YouTube ads, at itong ebook ko ng how to become online entrepreneur. Nag-amount lahat siya ng 46,000 pesos. Pero ulitin ko, hindi mo kailangan magbayad ng 46,000 pesos para mapagsimula kasi ang total original price talaga nito ay 3,200 pesos. And for today only, kung mag-take action ka na, again, makakuha mo itong lahat ng one-time payment of 1,899 pesos with lifetime access. So, ang kailangan mo lang gawin, i-click mo lang button dyan sa baba at i-process mo na yung enrollment mo para mapadala ko sa iyo yung mga next steps na kailangan mong gawin para makapagsimula ng tama. So, i-click mo na yung button dyan sa baba. Baka ang tanong mo na lang, paano ko yan maaral mapapanood? Ang Facebook Ads Masterclass Direct Direction ay isang digital training course na ibig sabihin ay basta mayroon kang internet connection, cellphone o computer o laptop, pwede mo ma-access at masimulan. Pwede ba yan kahit mobile phone lang gamit? Oo naman, pwede. Yung tinayin nitong Facebook as Masterclass Direction ay very mobile friendly. Pwede ba yan kahit nasa abroad o province ako? Oo naman, dahil nga digital course itong Facebook Ads Masterclass Direction kahit na nasan ka anytime, anywhere, basta may internet. Meron kang magamit na gadget o device, pwedeng simulan ng course na ito. Paano ba magbayad? Kailangan mo lang i-click yung button sa baba para i-process yung enrollment mo. Once na i-click mo yan, pupunta ka sa isang page na kung saan makagawa ka ng account dun sa Facebook Ads Master Plus Direct Direction. Ngayon, after mong ma-register at gumawa ng account, mapupunta ka sa isang page kung saan nandun na yung payment instruction na once na sunod mo na yun, magkakaroon ka ng access within 24 to 48 hours. Pwede ka magbayad through GCash, credit card, PayPal, at remittance.
malapit na tayo magtapos. Kung makikita mo, meron kang dalawang path na pwede mong daanan. Pwede kang bumalik sa dati mong ginagawa, sa mga dating strategies na ginagawa mo na posible na wala nagla-like, nagko-comment, nag-i-inquire, o subukan mo man mag-Facebook ads at ulit-ulit namang trial and error at nagiging malaking gastos na wala namang bumabalik na sales o kaya ng inquiries at imposible magkaresulta or puntahan mo yung daanan na pinakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo mismong strategy at diskarte na ginagamit ko, naging proven at nagwo-work. Naituro ko rin sa mga naging estudyante ko, nagwo-work na rin para sa kanila. Kitang-kita na posible talaga. Ang tanong diyan, saan ka dadaan? Sa possible or impossible direction? Nasa sa'yo yung desisyon. Katulad ng nasabi ko sa'yo kanina sa training, dati lang akong OFW, car technician, na meron akong ambisyon at pangarap na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Sinuwerte lang talaga ako. Makakilala ko ng mga mentors na nagturo sa akin ng mga tamang diskarte at tamang strategy kung paano gawin yun. Ngayon, baka pares lang tayo ng journey. Baka ganun lang din yun sa'yo. Baka isa kang empleyado, pwedeng wala kang trabaho, pwedeng gusto mo lang ng pagbabago sa buhay mo ngayon. Baka ito na yung solution na hinahanap mo. So, tanong ko sir, gagawa ka na ba ng action? O hayaan mo lang, papalibasin mo na lang? Kung ready ka nang gumawa ng action, gusto mo na magsimula dito sa Facebook at sa Masterclass Direct Direction para magsimula ka ng kasama yung mga classmate mo, click mo na yung button dyan sa baba para i-process mo na yung enrollment mo. At ulitin ko, ang makukuha mo dito ay yung Facebook as Masterclass Direct Direction, retargeting secrets, guide to YouTube ads, kasama ka pa sa 100 enrollees. Dito makukuha mo rin ang limited bonus na ebook on how to become an online entrepreneur. Ngayon, naka-discount itong price na ito, 1,999, one-time payment with lifetime access. Di ko lang masisigurado kung kailan ko ibabalik sa original price. Pero hanggang sa nakikita mo yung presyo na yan, kailangan mo nang i-click yung button sa baba, i-process yung enrollment mo para hindi ko na sa yung mga next steps na kailangan mong gawin para makapagsimula. I hope to see you sa loob ng Facebook Ads Masterclass Direct Direction.